Okay, so magre-render tayo ngayon using Enscape. So this is 3D object practice 1. Itong ating Lambo, Lamborghini car. So, ang gagawin natin, lagyan muna natin ng surface to o yung road para meron siyang lapagan. So, rectangle, kaya natin para hindi masyadong makita yung parang yung dulo niya. Yan, pakalaki. Yan. Then, lagyan natin ng elevation, i-elevate natin yung mga medyo lulubog to. Angat lang natin siya, move lang, pataas yun. Then, lagyan natin sa gitna. Move lang din. Yan. Okay, so, check natin sa Enscape kung ano itsura niya. So, ito yung mga icon na yun. Mag-Enscape, click lang natin itong Start, Enscape. Yan. Okay, so, make sure lang na naka-on itong synchronized views para lahat ng galaw dito sa Enscape sumasabay siya. Check natin kung maayos yung render. So, pag naka-off yan, hindi gagalaw yung Enscape kahit na minumove natin itong SketchUp. So, kung natin to. So, ayan yung itsura niya. Halos wala pa siyang texture. Siguro unahin natin yung road. Lagyan natin ng texture itong road. Punta lang tayo dito sa Enscape Material Library. So, click nyo lang. Then, dito na yung mga option natin. So, make sure lang na meron kayong internet kasi hindi kasi downloadable to. Hindi siya pwedeng offline compared dun sa asset library. So, itong road, piliin natin. Road, um, itong road 3. So, click nyo lang to, then import selection. Okay, then minimize natin to. Click nyo yung uh, paint bucket. Yan, so, nandito na yung pinlik natin kanina na texture, itong road 3. Then, connected kasi yung SketchUp tsaka Enscape. So, kung meron naman kayong kukunin na texture mula naman dito sa SketchUp, gagamitin nyo lang itong paint bucket, then click nyo itong maliit na icon, yung palm dropper, sample paint. So, pag nag-import naman kayo mula naman dito sa Enscape, dito rin mapupunta itong texture na gagamitin papunta dun sa SketchUp. So, ito na yan, i-click na natin itong surface. So, ito na siya. Mapansin natin, parang masyadong malaki yung size ng ating code. So, paliliitin natin siya. Balik lang tayo dito sa, ah, or punta tayo dito sa Landscape Material Editor. Ito na siya. Kung naka-generic, ito yung texture na yan. Pupunta lang tayo dito sa texture. Click nyo lang ito. Row 3. So, nakalagay dito, yung width niya 6 meters. Dalawa ang pwede kasi natin gawin. Pwedeng paliitin natin itong width or palakihin natin itong car natin. So, siguro, i-adjust na lang natin ito mismong ano, yung width ng itong road natin. So, gawin natin 500. Yan. So, kita nyo nagbago dun sa Enscape. So, parang ang dating is, ano pa rin, parang malaki pa rin. Sulitan pa natin siya. Gawin natin mga 200 or 100. Lumit naman. Siguro mga 150. Yan. Ito rin, same din yung isa. Gawin natin 0.15. Yan. Yan. Babagay na natin itong width and height kung hindi akma yung
laki ng texture na ginamit natin. So, is muna natin to. So, yun, automatic nagbago rin itong SketchUp. So, ang gawin lang natin, move natin to. Gitna. Then, mapapansin nyo, ang laki ng mga bump niya. Talagang lubog-lubog talaga siya. Ang gawin natin. Balik lang tayo dito sa material editor. Then, punta tayo dun sa texture. Ito. Click nyo lang. Then, datan lang din natin to kasi nileta natin kanina yung ano eh, yung size ng texture. So, yung bump or yung ano niya naman, itong parang texture niya, yung albedo texture values, babaguhin din natin. Gawin din natin 100. Ito mga 200. I-edit siguro natin konti para mas sabog yung ano, parang random yung texture. Siguro, hindi okay na muna ito. Context natin. So, meron na tayong surface ng road. Next naman na gawin natin, ayusin naman natin ngayon yung ano niya, yung sky. So, ang gagawin lang natin, punta tayo ng, ano tayo ko na dito. Dito, sa visual setting, click nyo lang, sa mismong Enscape to. Then, punta tayo dito sa sky. So, kung gagawin yung white background yan, click nyo lang to. Yan. Then, kung meron kayong ibang sa background, click nyo lang tong source. Halimbawa, yan, sa forest, mountains, yung construction site. So, kung meron akong dinownload, so, ang gagawin natin, punta tayo sa skybox. I-ano natin to, i-import, then, load skybox from file. So, click nyo lang, then, punta tayo dito sa HDRI, then, itong newer zone open. Ayan, so, itong pinili ko, medyo, ano siya, pang madilim, or night, ano, naka-night mode siya. So, ganyan, sobrang lakas nung ano niya, nung sky niya, gawin lang natin. Punta kayo dito sa sign brightness, ito, babaan nyo to, almost zero na, para yung mangibabaw, yung sunlight na nung pinili natin na HDRI. Siguro, pwede naman dagdagan natin konting-konti lang, mga almost 1%. Yan. And then, adjust natin ng konti yung intensity. Dito tayo dito sa, sa exposure dito sa main. So, pag nilakasan nyo yan, yan, magiging matiwanag. So, dahil, ah, kumbaga naka-night mode siya, babaan lang natin ng konti. Huwag naman sobra. Para makita natin yung ilaw. Mamaya. Yan, siguro. Ganyan muna. Okay. Next natin to. So, ngayon, focus na muna tayo sa texture na netong mismong Lambo natin. Okay, then, ang gawin natin, punta tayo sa paint bucket. Yan. Katulad na sinabi ko, kung meron kayong texture na kukunin mula sa SketchUp, dito na sa paint bucket na yan, itong droplets na icon, yung sample paint. So, click nyo lang, then, click nyo kung anong texture yung gusto nyo. Halimbawa, ito, yung surface na to. Yan, so, ito na siya, yung body color 1. So, gawin natin, papasok mo siya automatic dito sa Enscape Material Editor. So, pag click natin, ito na siya. Ito na yan. Gagawin lang natin, click nyo yung type, then, punta kayo sa clear coat para mas maganda yung maging ano niya. Sakto yung texture na gagamitin nyo. So, click nyo yan. Yan. So, meron na siyang
texture na pang sasakyan. Napansin nyo yung icon pang sasakyan. Ibayin natin siguro yung kulay. ah, Gawin natin medyo red. Yan. Medyo dark. Yan. Okay. So, same process doon sa ibang parte. Katulad na itong nasa baba. So, kuha lang natin yung sample. Then, material editor. Gawin natin clear coat. Yan. So, ganyan muna. Yung ibang sample pa. Ito. So, ito ulit. Sample. Make itong surface. Then, material editor. Then, clear coat. Yan. Okay, so check lang natin kung meron pa. Ito. Itong surface na to. So, paint bucket. Sample paint. Surface. Then, material editor. Then, yung type, gagawin natin clear coat. Yan. Ganun lang. So, ganun lang mag-connect sa SketchUp. So, sample. Kunin mo yung sample dun sa SketchUp kung ano yung texture, then automatic mapupunta yan dito sa Enscape Material Editor. Doon natin i-edit. Then next, tayo dito. Kuha tayong sample naman nito. Itong nung, ano niya, gulong. Then, Material Editor, gawin din natin clear coat. So, na-clear coat na siya. Pwede siguro gawin natin medyo dark. Yan. Okay naman yan. Okay, next. Kung gulong, gawin natin, kuha tayong sample. And then, papasok na siya dito sa material editor. Siguro ang gawin natin, kasi black talaga yan. Lagyan natin siguro ng reflection. So, para magkaroon siya ng reflection, so, ibababa nyo lang yung roughness. Yan. Kaso sobrang kintab na. Madulas na tingnan. So, huwag masyadong mababa yung roughness niya. Yung mga, para lang magmukha siyang leather. Hindi mo ka madulas pa ang tingnan natin. Yan. So, siguro lagyan natin ng konting hangad, hanggang normal. Lagyan mo na yung normal max. So, next, yung metallic. Siguro itaas natin ng konti para mas magmukha siyang gulong. Spectacular. I mean, specular. Medyo taas na natin konti. Yan. I think medyo realistic na siya ng bahagi. Okay, so next natin, gawin natin yung sample nung minimize lang natin ito. Ito. So, naka-default siya, ibayin natin yung kulay. Para ba kasi umilaw lahat eh. Kailangan bago gawin natin itong red siguro. So, yung dito sa kabila. So, kailawin natin to. Gagawin lang natin dahil ito na yung sample natin. Material editor. Kunin mo natin sample. Then, material editor. So, ito na yun.
Then, self-illuminated. Yan, so mapansin niyo umiilaw siya. Hindi na masyadong kita yung pagka-red niya kasi ang lakas yung ilaw. So, yan natin gawin, baba natin yung ilaw niya. Ito lang yung luminance. Baba natin ito ng bahagya. Yan, so nagiging red siya. Mas nakikita yung kulay niya mismo. Pero nakasan natin ng konti to. Pero yung reflection yan, red. Para na makita na umiilaw siya. Okay, next, ito tayo naman dito. Ito naman, pailawin naman natin to. Gagawin natin, lagyan lang natin to ng may bagong kulay. Yung bawat, ito. Kailangan same yung kulay niya para pag binago niyo yung texture, sabay-sabay din tong ano, mababago. Kumbaga parang naka-layer kasi siya. Kung ano yung ginamit mo na texture, basta pareha sila ng ano, ng names and color. Automatic yung magbabago lahat. So ito ginamit natin itong color E02. So pag binago natin ito sa material editor, ano mangyayari? Magbabago lahat ng ginaano ng color E02 kung ano yung pinagamitan natin. So ayan na, yellow na siya. Then gawin natin sample paint, then material editor. Gawin lang natin tong soft illuminated. Yan. Napansin nyo medyo dilaw yung ano niya, reflection. Okay. So, next natin, itong glass. Sample lang. So, tayong sample. Ito sa sample paint. Then, click nyo. Then, dito sa material editor, gawin natin tong glass. Yan. Siguro yung base color niya, medyo i-light natin. Mga ganito. May reflection ng yellow dun sa loob. Ibig sabihin, may same na texture itong ginamit natin na ilaw. Kasi nagkukulay siya dun sa loob eh. Balik tayo dito sa material editor. Gawin na siguro natin, itong opacity. Taas natin konti, refractive index, baba. Yung roughness niya naman, of course, dapat may reflection to. Yan kaya, ano natin, ibababa natin ang gusto para may reflection. Yan. Yung, kung gulong natin, iwasan natin siya ng, reflection kasi nakagulo siya. Dapat ano to, clear coat. Magbago to parehas, ibig sabihin parehas sila ng parehas sila ng texture. So, ang gawin natin, baguhin natin yung texture na itong, yung glass. Tingnan natin pang glass.
So, may sample na tayo, material editor. Gawin natin glass. Yan. Asa na lang siguro natin yung opacity para di masyado makita. Dito, i-dark natin parang tinted. Okay, so balik tayo dito sa ating gulong. Material editor. Dark natin to. Then, yung roughness niya. Mataas. Yung metallic siguro bumaso natin. Like, binalik ko siya dito sa generic. Kasi masyado malakas yung reflection niya. Kung mukha siyang glass, parang andulas niya ang tingnan mo. So, binalik ko siya sa generic para lagyan na natin konting reflection. Yan. So, okay siya tingnan. Okay, we're almost done. Next natin ito. Gagawin na lang natin itong clear coat ulit. Ito yung sample. Ito. Itong part na to. Material editor. Clear coat. Then, sample. Itong orange na to. Material editor. Gawin lang natin sigurong glass. Yan. Then, nasa natin yung reflection. Para magmukha siyang ano talaga. Glass. Kung isa naman yung red. Material editor. Gawin natin glass. Tapos babaan yung roughness. Yan. Kung gusto naman, kailangan natin to. Two times na self illuminated. So pareho sila nung ano, nung texture. Kaya umilaw. Siguro babaan na lang natin. Illuminance niya. Parang umilaw pa rin siya. So, almost done. So, ang gawin natin next, kailangan natin itong ilalim para mas ano, presentable tingnan. Gawin natin. Ito tayo lang sa SketchUp. Change ko lang. So, ito yung mga ganito. Look lang natin. Lagyan ko ng konting thickness. Make group. Then, ibahin ko na yung texture na ito. Yung gagawin kong ito. Yung gagawin kong self-illuminated dito sa material editor. Self-illuminated. Yan. So, kung mapapansin nyo yung reflection niya. Yan. Kulay red yung reflection niya. So, asalan natin ito para lumakas pa yung reflection. Yan.
Kapit tayo ng isa pa. Gawin naman natin yung kulay. Siguro gawin natin. Scroll muna natin. Hindi parehas. Then may group. Tapos gawin natin siguro orange. Trail editor, then self-illuminated. So orange naman. Yung gawin lang natin. Kunin natin yung dalawa. May group din. Lagay natin dun sa ilalim ng sakyan. Para maging ano siya. Parang reflection siya dun sa ilalim. Gawa lang natin. Yan. Kung masyado malakas yung reflection, siguro gawin natin. Na natin konti. Mm. Kung red, natin natin konti yung luminance. Mm. Pang ano lang to, parang pang accent lang dun sa ano, pang aesthetic ba? Pang aesthetic. Yan. Okay, so almost done. Parang kulang na lang natin medyo, mas maganda siguro yung reflection kung medyo basa itong ano natin, road. So, kunin natin yung sample ulit ng road naman, then material editor. Then punta tayo dito sa uh, texture. Tension medyo okay ito. Back tayo sa reflection. Ang gawin natin, babaan natin itong brightness. Then kung mapansin nyo, parang medyo ano, yan medyo parang basa. Then, yung laki naman ng texture, parang masyado malaki. Titan pa natin to. Gawin natin to 100. Maliit pa yung lubak. 50. Yan. Okay, so check natin. Bawasan natin yung reflection, yung brightness niya. Yan. Then, punta tayo sa visual setting. Masyado malakas yung exposure. Sabi ng konti. Doon tayo sa, ano naman, dito sa sky. May sa atmosphere. Lagyan natin yung brightness. Mapapansin nyo, may reflection pa rin siya. Then, rotate natin yung, rotate natin yung ano. Itong ginawa natin ano, ilagay natin na file, itong skybox. Rotate natin. Mapunta siya dun sa masaktong
Light place brightness, ambience brightness. Masyadong nababagal. S- Siguro, exposure, sa konti. So, parang tinitimpla niya kasi ano yung pinaka eksaktong or tamang ano eh, tamang itsura niya. So, yan. Okay. So that's it. This is our final.